Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At pagbati rin po at pagbabasbas para sa mga kasama natin sa ating live streaming sa iba't ibang mga social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo sa mangdako kayo ng Pilipinas o sang dako man kayo ng mundo. 7 taon na rin po akong pari at marami-rami na rin po akong namisahang mga patay. At ilan sa mga tanong ng mga tao sa akin yung mga tungkol sa mga sinusunod natin na mga pamahiin. Hindi ba't ang mga pamahiin ay mga tungkol sa mga minana nating mga kasanayan mula sa mga nakatatanda sa atin? Father, hindi po ba talaga pwede na magwalis o maglinis kapag ka po panahon ng lamay? Abay, kung tambak na po yung basura, sinong maglilinis niyan? Hihintayin nyo ba na bumangon yung namayapa ninyong mahal sa buhay para maglinis niyan? Hindi ba? Yung tipong nasa 3 araw pa lang kayo ng lamay, makalat na, 1 linggo kayong maglalamay. Di paano yan? Bawal maglinis. Ha? Bawal nga ba talaga? Natatakot daw yung iba kasi baka daw may sumunod. Kahit ano naman pong gawin natin, may susunod at may susunod na papanaw. Di ba? Meron daw, bawal daw ang maghatid. Minsan may isa po akong kakilalang pare, hindi naman po talaga niya alam yung lugar. Tapos sinundo siya. Tapos paano yan? Sabi niya, Father, bawal po maghatid. Paano yan? Paano ako makakauwi? Di ba? Bawal daw magsuot ng masasayang kulay kapag ka ikaw ay nasa panahon ng pagpanaw ng mga mahal sa buhay. Anong kinalaman ng kulay? Hindi natin kine-question, pero anong kinalaman ng kulay sa pagdadalamhati natin? At marami pa tayong mga pamahiin na sinusunod mula sa ating mga ninuno. Magandang tingnan itong mga bagay na ginagawa natin sapagkat ngayong araw na ito sa ating ebanghelyo, ipinapaalala sa atin ni Jesus na maging mapagsuri. Dapat nauunawaan natin yung mga ginagawa natin. Bakit? Yung pinakadahilan. Malinaw na sa tagpong ito ng ebanghelyo nang ipinapaliwanag ni Jesus ang tungkol sa tinatawag nilang ritual washing o yung paghuhugas ng kamay, pinupunto ni Jesus na bakit ka nga ba naghuhugas ng kamay? Importante naman po talaga, lalo't sa hygienic purposes, ay maghugas ng kamay bago kumain. Pero alam nyo po, sa mga kapatid nating Hudyo, itong ritual washing o yung paghuhugas ng kamay na ito ay isang patatandaan at paalala din sa kanila ng kanilang moral purity o yung kalinisan ng kanilang mga budhi. Kaya nila ito ginagawa bago gawin ang mga bagay na dapat nilang gawin. Hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pagsamba sa Diyos. At ito'y magandang paalala rin sa bawat isa sa atin ngayon sa panahon natin. Totoo, nagbabago ang panahon, nagbabago yung mga kasanayan, at mainam na sa paggawa natin ng mga bagay na ginagawa natin, malinaw sa atin kung ano yung dahilan. Kamakailan lang nitong nakaraang buwan ay naganap muli ang traslasyon. Tayo bilang mga deboto ay nakiisa muli sa traslasyon na ito. Bakit ka nga ba sumasalya? Dahil nakasanayan mo, dahil sinasama ka na ng mga magulang at lolo't lola mo noon, kaya hindi mo maihinto, gusto mo gawin pa rin hanggang ngayon? O baka naman mas mainam na makita mo yung tunay na dahilan kung bakit ka sumasama at nakikisa sa traslasyon. Sapagkat si Jesus, ang ating Poong Jesus Nazareno, ang ating binibigyang papuri at parangal sa tuwing ginagawa natin ang mga ginagawa natin sa traslasyon. At siguro, magsisero in din tayo doon sa pagdalo at pakikisa natin sa banal na misa. Bakit nga ba tayo nagsisimba? Kasi sabi ng lolo't lola ko noon, magsimba tuwing linggo. Yun na yun? Yun na ba yung pinakadahilan? Bakit tayo nagsisimba? Dahil sinabi ng lola mo? Paano ngayon patay ng lola mo, hindi na sinasabi sa'yo? So hindi ka na magsisimba? Makita nawa natin yung pinakadahilan, yung kahalagahan ng mga bagay na ginagawa natin. Sa pagsisimba dahil tinatanggap natin si Jesus. Dahil nagpapasalamat na nagpupuri tayo sa Diyos na kailanman hindi nagpapabaya.
Mga minamahal kong kapatid, ito sana yung grasya na hilingin natin sa pagtanggap natin kay Kristo sa banal na Eucharistia. Hindi maiwan sa mababaw na paunawa o pag-unawa ang mga ginagawa natin, bagkos simula sa pag-unawa at pag-intindi ng mga ginagawa ay magbunga o bumunga ang tunay na karunungan ng Diyos sa bawat ginagawa natin. Sana sa bawat ginagawa nating pagpupuri sa Diyos, pagsamba, pagsimba, pagsama sa traslasyon at sa ating mga debosyon, mas makita natin ang mas malalim na dahilan, at yan ay ang pag-ibig at awa ng Diyos sa bawat isa sa atin.